Mga magagandang artista na kasabayan ni Gloria Romero na buhay pa hanggang ngayon. Rosa Rosal. Si Florence Danon Gaida na mas kilala sa pangalang Rosa Rosal ay ipinanganak noong October 16. Siya ay isang famous award-winning Filipina film actress na tinaguri ang original femme fatale of Philippine cinema. Nakast siya ng The Nolasco Brothers Studio noong 1946 sa Fort Santiago at ipinareha kay Leopoldo Salcedo sa pelikulang Kamagong noong 1947. Pumirma siya ng kontrata sa LVN Pictures at ginawa noong 1949 ang kanyang unang pelikula na Biglang Yaman. Ikinasal siya noong 1957 sa isang Amerikanong piloto na si Walter Gaida, kung saan siya nagkaroon ng anak, si Tony Rose, na kalaunan ay naging TV host. Pero bago ito ay naging kasapi siya ng Philippine National Red Cross bilang isang volunteer member ng blood program noong 1950 at nahalal pa sa Board of Governors noong 1965. Itinatag din niya ang Women's Crisis Love sa loob ng Philippine National Red Cross. Nag-host din siya ng 2 public service television programs, Ang Damayan at Kapwa Ko Mahal Ko, na humihingi ng tulong pinansyal at medikal para sa mga indigent medical patients. Si Rosa Rosal ay nakakuha rin ng Ramon Magsaysay Award for Public Service noong 1999. Ipinagkaloob naman ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Order of the Golden Heart na may ranggo ng Grand Cross sa kanya noong 2006. At ginawaran siya noong November 2008 ng Ading Fernando Lifetime Achievement Award sa ginanap na 22nd PMPC Star Awards for TV. 1950s naman nang makatanggap siya ng citation mula kay Pangulong Ramon Magsaysay para sa kanyang papel sa Anak Dalita. Tinanghal din siyang famous Best Actress noong 1955 para sa pelikulang Sunny Boy at 3 beses pa siyang hinirang para naman sa Dagohoy noong 1953, Biyaya ng Lupa, at ang lahat ng ito pati na ang langit noong 1989. Hindi naman inaasahan na maaksidente si Rosa Rosal noon kung saan naapektuhan ang kanyang balakang. Pero kahit nasa 90s na siya, matalas pa rin daw, sabi ni Tony Rose, ang kanyang memorya. Helen Gamboa. Si Helen Alben Gamboa na isinilang noong May 7, 1945 ay ang butihing may bahay ni Tito Soto at ina ni na MTRCB Chair Lala Soto, QC Vice Mayor Gian Soto, Apples at Shara Soto. Ang kanilang 5-month-old baby boy naman na pinangalanan nilang Vincent Paul ay binawian ng buhay noong 1975 dahil sa side effects ng contraceptives ayon sa mga doktor sa Makati Medical Center. Kapatid niya ang nanay ni Sharon Cuneta na si Elaine Gamboa Cuneta. Siya ang naging runner-up kay Cynthia Ugalde sa Miss Press Photography of the Philippines contest noong 1961. Noong huling bahagi ng 1960, si Helen ay binigyan ng titulong Dancing Queen ng Philippine Cinema at TV Musicals. Taong 1969 naman nang makuha niya ang kanyang panalo bilang Female Recording Artist of the Year sa Awit Awards. Ilang mga proyekto sa pelikula at telebisyon ang kanyang nagawa noon. Napasama rin siya sa ABS-CBN Primetime TV series na Sa Dulo ng Walang Hanggan noong 2001, Tayong Dalawa noong 2009, at 2012 sa seryeng Walang Hanggan. Makalipas ang 21 years ay nagbalik kapuso si Helen na napanood sa Supermom noong 2017. Ibinahagi naman niya sa publiko ang kanyang talento at cooking skills sa pamamagitan ng TV show na From Helen's Kitchen. Pilar Padilla. Taong 1926 isinilang si Pilar Padilla na kinilala bilang isa sa mga oldest living post-war period actress sa ating bansa. Galing siya sa sikat na Padilla clan ng mga dekalibreng mga aktor at aktres sa kasaysayan ng Philippine cinema. Nakilala siya sa mga pelikulang ginawa niya na Bakyamo Neneng, Caprichosa at Dalawang Daigdig noong 1947 at 1946. Napangasawa niya ang isa pang magaling na aktor at direktor na si Gregorio Fernandez. Siya ang nagsilang sa yumaong magaling na action star na si Rudy Fernandez. Kapatid niya si Roy Padilla Sr. na isang politiko na naging gobernador ng Camarines Norte mula 1986 hanggang sa kanyang assassination noong 1988. Ang isa pa niyang kapatid na si Carlos Pedro Eugenio Padilla ay isang kilalang boksingero at aktor din. Nagdirect din siya ng pelikula noong 1937 na may pamagat na Susi ng Kalangitan. Ang veteranong aktor naman na si Amado Cortez
na siyang mister ng isa pang magaling na aktres na si Gloria Sevilla ay kanya ring kapatid. Isama na rin ang kapatid na si Cristina Aragon na siyang gumanap bilang si Valentina sa unang Darna movie noong 1951. Liza Lorena. Si Elizabeth Angeline Luciano Winsett na ipinanganak noong October 31, 1949 ay kilala bilang si Liza Lorena sa Philippine showbiz. Siya rin ang itinanghal bilang first runner-up sa Binibining Pilipinas pageant noong 1966. Pero isa muna siyang flight stewardess para sa PAL Domestic Flights, tourist guide at PTTA receptionist bago siya naging beauty queen. Pagkatapos ng kanyang pageantry stint, nakatanggap siya ng movie offers mula kay Dr. Jose Perez ng Sampaguita Pictures. Ngunit nanalo si Jose Nepomuceno sa kanya. Napili siya sa 64 candidates na nagbasa ng mga linya ni Esperanza para sa Dahil sa Isang Bulaklak noong 1967 na pinangungunahan ni Charito Solis at Rick Rodrigo. Bilang isang veteranong artista, lumabas si Liza sa higit 185 movies at TV shows mula noong 1967. Nanalo siya ng FAP Best Supporting Actress Award para sa Oro Plata Mata noong 1982 at Best Actress naman noong 1986. Sa MMFF para sa Halimaw sa Banga, natanggap din niya ang Best Supporting Actress Award mula sa Gawad Urian para sa pelikulang Miguelito, Batang Rebelde. 2011 nang muli siyang maging Best Actress sa pelikulang Presa para sa 9th Gawad Tanglaw. Isinilang niya ang aktor na si Tonton Gutierrez 2 taon pagkatapos niyang sumali sa Binibining Pilipinas. Nagkaroon din siya ng anak na babae, si Wednesday, sa negosyanteng si Honeyboy Palangka. Rosemary Hill. Nakilala si Maria Rosa Francisca Catalina Hill Eigenman o mas kilala bilang si Rosemary Hill sa kanyang pagganap bilang rich socialite villainess sa mga proyekto. Isinilang siya noong March 9, 1942 at nabigyan ng kanyang title role sa kanyang unang pelikula sa ilalim ng Premiere Productions na Santa Rita de Cascia, patrona ng Imposible noong 1958. Lumabas din siya sa mga American films na Night of the Cobra Woman noong 1972 at Naked Vengeance noong 1985. Ikinasal siya sa ka-love team na si Eddie Mesa noong 1958 at nagkaroon ng 3 anak na naging award-winning actors din, sina Michael de Mesa, Mark Hill at Sherry Hill. Ang pagpapakasal ang nagpahinto kay Rosemary sa pag-aartista. Nanirahan sila sa Amerika, kung saan sila nagkahiwalay ngunit nagkasundo at nagkabalikan din. Nakabalik siya sa pag-arte noong 1970s. Tumatak naman ang pagkakasama sa kanya noong 1970s sa pelikulang Burlesque Queen kasama si Vilma Santos. Nakuha niya ang Best Supporting Actress Award noong MMFF at Gawad Urian. Barbara Perez. Si Barbara Perez na isinilang noong January 4, 1938 ay tinagurian bilang Audrey Hepburn ng Pilipinas dahil sa kanyang doe eyes, pixie face, swan-like neck at 19-inch waistline. Ang kanyang lolo na isang Spanish engineer ay kabilang sa mga gumawa ng national landmark at iconic na Manila Hotel. Napanood si Barbara sa western film na No Man is an Island, isang 1962 Hollywood movie na pinagbibidahan ni Jeffrey Hunter. Inalok siya ng 5-year contract ng Universal Studios matapos ang pelikula. Ngunit tinanggihan niya ito at nagpa siya na pakasalan ang kanyang kasintahang aktor na si Robert Arevalo at nagkaroon sila ng 3 anak. Napanood ang mag-asawa sa Daigdig ng Mga Api noong 1965 kung saan sila pareho nakakuha ng Best Actor at Best Actress Awards. Si Barbara ay lumabas sa mahigit 75 na movies at TV shows mula noong 1956. Kasama dito ang Pagdating ng Takip Silim, Kalabog and Bosyo, 3 Ilaw sa Dambana, P.S. I Love You, Blusang Itim, Taray at Teroy, Iisa Pa Lamang, Budoy, Kahit Puso'y Masugatan at Sherlock Jr. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa ating listahan ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.